Mumbai. Ganda, no? Guys, so ayan na, dumating na ang ating order. So ito yung itsura ng mismong departures area. And ayan, lalagpasan ko na yung mga pabango doon sa area na yun. Safe ba for solo travel itong lugar na to? Lalakad pa ako doon. This country is super underrated. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon po we are down to our last and final episode ng India Vlogs, okay? So ngayon pa lang gusto ko kayong pasalamatan sa lahat ng napakagandang mga komento na ibinigay nyo sa akin sa mga India episodes ko. Grabe guys, I really appreciate lahat ng mga comments nyo. Nagbabasa po ako ng comments. Again, ang response rate ko dito, wala namang response rate na feature dito sa YouTube, pero parang feeling ko ang response rate ko ay 95. Kasi 5% guys, may time na talagang pagod na pagod ako, hindi ako makareply. Pero re-replyan ko naman kayo. Kunyari bukas, sa isang araw, ganyang level. So maraming salamat, nagbabasa ako. Grabe yung mga nababasa kong comments. Thank you for the informative vlogs. Ganyan mga sinasabi. Thank you for giving us different kind of perspective sa India. Maraming salamat guys. At may mga nagdi-DM sa akin. Natutuwa ako at meron pang mga nabudol ko sa ganito. Sa MagSafe na stand. So ilalagay ko na lang din yung product link dyan sa baba. Tapos itong strap ko na to. And natutuwa din ako kasi yung mismong cooling mist. Tapos yung mismong Airceflora. May mga nagme-message sa akin kasi pupunta din sila next month ng India. And nagulat ako at some point dahil hindi ko in-expect na ganoon din pala, meron din palang demand at some point ng mga for travel purposes na magpunta dito, di ba? Akala ko for work lang, ganyan. Kasi konti lang talaga nakikita ko nagpupunta ng India. Like literally, like sa mga vlogs, konti lang din nakikita ko. So parang I assume na parang konti lang. Pero at least, meron pala mga ganon na mga gustong magpunta dito. At ngayon, tayo po ay aalis na. Pero wag muna kayong aalis kasi sasama ko kayo sa airport at ibibigay ko sa inyo sa vlog na to ang mga, sabihin natin realization ko at sabihin natin ng mga natutunan ko dito sa India at sabihin natin ng mga tips na ibibigay ko dito sa inyo sa India, okay? And stay tuned lang din dahil ibibigay ko din ng aking budget and itinerary and kung ano-ano pa mga kailangan yung malaman, okay? So ngayon, let's go mag-check out na tayo dito sa Flora Suites at if ever kung gusto nyo din tong hotel na to at panoorin nyo yung previous video at kung magugustuhan nyo, feel free to book through the link down below and also you can use my code PaulIvanClub para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. 5 times nyo yan pwede magamit as of now. Again, thank you guys for watching my India vlogs. Today is June 15 and let's go. Magpunta na tayo sa Mumbai International Airport. Guys, ngayon nakasakay na tayo ngayon sa Uber and doon na tayo magpupunta sa Terminal 2 ng Mumbai International Airport dahil ang flight natin, I mean ang airline na sasakyan natin ngayon ay Indigo, okay? So ang babayaran ko ay 1,045.01 rupee. And ayan, let's see, last sight, last everything nice here in Mumbai. Grabe. Bye-bye Mumbai. Na-check ka na sa bucket list ko. Delhi na-check ka na, Jaipur na-check ka na, Agra na-check ka na. Maybe guys, again, I'm considering to go back dito sa India. Nag-enjoy ako sa kanya. Kakaibang bansa siya, kakaiba yung take niya. Parang feeling ko Bangalore, yan, Goa, Kerala, Kolkata. Yun ata yun. Nakalimutan ko na yung mga ibang mga places pero yun na mga gusto kong puntahan. And maybe mga parting norte. Ganun, para medyo malamig-lamig. Ganun na mga gusto kong puntahan. So, I really had fun sa mga ganap ko dito sa India. Grabe, medyo nasesepangs ako ngayon. Ganun kasi ako kapag nagpupunta ako sa mga bansa. Though, sa mga Southeast Asian countries, hindi ganito gaano yung nararamdaman ko dahil madali lang naman balikan. Dito kasi sa India, ang mahal guys ng ticket. Like literally, kapag bibida ko sa inyo, pagka sa dulo ng series na to, kung magkano nagastos ko, grabe. Hindi ko inakala na ganun kalaki ang magagastos ko sa tickets. Pero okay lang din naman. Worth it siya for me. Worth it sa experience. Worth it sa lahat. Hindi ako nagsisisi, ganyang klase at masasabi ko na buti na lang kinonsider ko na magpunta dito sa India. Ang saya talaga. Grabe yung fulfillment at grabe yung nabigay sa akin ito na eye-opener, eye-open and close. Wow, ganun level. So yun, medyo nalulungkot talaga ako ngayon and actually parang feeling ko naman, na-feel yun naman sa mood ko ngayon. Kasi ganun pagka kasi Singapore, ang bilis mo siyang balikan. Kapag ka Hong Kong, ang bilis, napakabilis dito kasi kailangan pa mag-visa. Tapos about 10,000 pesos one way yung mga tickets, 'di ba? Yung tipong ganon. Tayo naman kasi, syempre binabudget natin ang monthly travels natin. So hindi pwedeng balik tayo ng balik dito, ba? Yung mahal-mahal. Baka gusto niyo maghirap tayo madlang people, ganong level. So ayan, papakita ko na muna sa inyo. Ayun yung Mumbai.
Ganda, no? Ganda niya. And actually, kung papipiliin ako kung Delhi or Mumbai, Mumbai ang pipiliin ko. Napakaganda, napakaayos, medyo malinis kumpara doon sa mismong Delhi. And mas grabe yung government control dito. What I mean is, di ba yung mga baka is considered dito nakakaiba talaga na talagang holy, ganyan. Pero doon sa Delhi, lumalakad-lakad yun. Pero dito bawal. Kasi kapag daw dito, makukuha daw ng government yun. So, ganun klaseng level. Plus, ngayon ko lang din nalaman, hindi kasi ko ganun kaalam sa mga pangyayari dito sa India. Ang Bangladesh, Pakistan, tapos India pala, ay iisa pala before. Tapos, humiwala yung Pakistan na naging West and East. Tapos, yung East is naging Bangladesh na. Tapos, yung Pakistan, hindi Pakistan alone. Ganyan. So, dati pala, isang buong India pala sila. So, magkakaaway pala sila. Tapos, sinabi ko din ganun. Sinabi kong ganun kay Alam. Alam, did you know, if you guys may wire sila sa mga bansang nabanggit ko, sabi ko, kami kako, tayo kakong Pilipinas, tayo naman, meron naman tayo kako sa China. Which is dahil about it sa West Philippine Sea, di ba nga? So, sinabi niya sa akin, oo, sila din daw pala. Meron din pala silang ongoing na gano'n. Sa bandang norte naman sila kinukuhanan ng pagkakataon. I mean, pagkakataon tuloy ng lupain, mga ganong level. Ala lang, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga ganong klaseng facts. Di ba nga sa atin kasi sa atin ng West Philippine Sea, ganong level. So, yun. So, ngayon, tara na. At magpipikit-pikit lang ako saglit kasi medyo 30 to 1 hour pa yung mismong biyahe. Kasi mapapagod na naman tayo sa biyahe natin. Kasi abangan nyo mamaya ang aking surpresa sa inyo. Okay, dito na ngayon tayo sa airport ng Mumbai. And ayan, kita nyo, businahan pa rin ng businahan ng madlang people dito. So, ang aga-aga natin dito, ang flight natin is around 11 AM. At ngayon, 7:30 pa lang. Let's go. Ayan, so ngayon, nandito ngayon tayo sa Wow Momo at kakain tayo ng food. Bago tayo umalis dito sa India, at least we're going to taste this one. And actually, very famous to sa mismong social media. So ngayon, try natin. Bawal daw mag-video eh. Medyo masungit yung mismo nagtitinda. So, pagbigyan natin. Guys, so ayan na, dumating na ang ating order. Finally, at least makakain tayo ng momo bago tayo umalis ng India. Diba? So, let's taste it. Ito yung itsura niya. Ayun, as you can see, 1, 2, 3, 4, 5. 5 na momo. Tapos, meron ditong dipping sauce. Okay? So, medyo mainit pa siya. Parang siyang siomai. Na parang Shanghai. Ay, sarap siya. Sarap siya, guys. Sarap. Do parang Shanghai. Na siomai, na mix. Harap, harap. Try nyo to kapag pumunta kayo ng India. Layo natin yung bagya. Kasi bawal daw mag-video dito. Nagpaalam lang ako. Ang sarap. Do medyo pricey siya, 400. Parang ito yung breakfast natin. Try nyo to ha. Try nyo. Pag nagpunta kayo ng India, napapanood ko din kasi ito sa mga ibang vloggers. Though hindi ko siya natatry dun sa Delhi and ibang iba natin pununtahan. Worth it. Worth it. Okay, so ito yung itsura ng mismong departures area dito sa Mumbai. Ayan, so ngayon pumunta na tayo sa letter M dahil doon yung mismong Indigo Kathmandu flight. Okay guys, nakuha na natin yung boarding pass natin. Ngayon magpunta na tayo sa security. Let's go and immigration. Ayan. Actually, hindi ko alam kung ano gagawin natin dito, napakaaga natin. But di ba nga sabi ko nga sa inyo, sasagutin ko kayo kung ano yung mga frequently asked questions. Sasagutin ko yung mga tanong na yun. Sasagutin ko kung ano yung what made me shock. Kung ano yung realization ko sa pagpunta ko dito sa India. Okay, stay tuned lang guys. Stay tuned. Okay guys, so tapos na tayo doon sa immigration area. And actually, very cleared na tayo sa lahat. Nakuha na natin yung boarding pass natin. At ngayon, ito na itsura niya. Paglagpas niya ng immigration, makakita kayo ng duty free. And ayan, lalagpasan ko na yung mga pabango doon sa area na yun. And meron pa dito food court. Like, ayan, nakalagay just 1 minute ahead. So may Subway, KFC, Pure Veg, Pizza Hut, Asia 7. Ayan yung mga meron street food by Punjab Grill. Okay, so check natin. Ako personally, hindi na ako kakain. Gusto ko lang sa inyo ipakita yung paligid dito. Siyempre, pagka nagpunta kayo dito, para may idea kayo. Grabe, ngayon pa lang, super sad na talaga kasi aalis na tayo dito sa India. Babalik tayo dito. Promise ko sa inyo yan. We will go back. Maghahanap lang tayo ng uupuan para makapag-start tayo ng mga talk-talk ko sa inyo. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Sasabihin ko sa inyo yung mga realization. And etc. ko. Let's go. Ayan, nakikita nyo naman, meron ditong Subway and something. Feeling ko mag-Pizza Hut ako, parang gusto ko ng pasta. Asan ang Pizza Hut? Doon tayo. Nakita ko na yung Pizza Hut. And medyo mahaba-haba pa naman, 10-15 pa naman yung time na kailangan natin bago tayo mapunta doon sa mismong boarding gate. Ilang pasta sa Pizza Hut. So, wala tayong choice. Dito na tayo sa KFC. Mag-chicken na naman ako. Chicken and fries. Yun lang. Wala nang iba. Yan. So, naka-order na ako ng KFC. At tulad ng sabi ko sa inyo, syempre, meron akong bibigay at ilalaan na oras para sa sit-down video kasi last day na nga natin dito sa India. At ngayon, sasagutin natin ng mga frequently asked questions. Okay? So, meron tayo ditong inihanda. Inihanda na ako lang din namili.
okay? Na tanong, na mga facts, okay? So, sasagutin natin to. May 6 questions ako dito. Number 1, dangerous ba sa India? Ang sagot ko dyan, depende yan sa inyo. Depende sa gagawin nyo, depende sa pupuntahan nyo, depende sa trip nyo, okay? Kasi, for me, personally, like, hindi ko nakikitang dangerous tong lugar na to. Kasi, ako po ay umuwi naman ako ng maaga. Hindi naman ako nagpapagabi sa daan. Meron naman akong tour guide. Tapos, yung mga pinupuntahan ko, hindi naman na mga iskinita na talagang madidilim. Or kung pupunta ako, ay meron akong kasama o meron akong guide. So, for me guys, generally, wala namang bansang safe. Like, sa Singapore, sabihin natin safest siya. Pero sa mga comment sections ko sa TikTok, may mga nagko-comment na parang meron din daw nangyayari sa kanila sa immigration. Sabihin natin sa Taiwan, ganyan, baka mamaya may pickpocket din. Or kung ano pa man yan, hindi ko maihambing sa mga ibang bansa. Pero since magpo-focus tayo sa India, gusto ko sabihin sa inyo na wag nating stereotype yung India na dangerous. Like, merong mga bad side siya and what, but look at the brighter side. Napakaganda guys ng bansa na to. And actually, nung unang nagpaplano pa lang ako dito, napakadaming plano. Tulad dito, ito yung picture na to. Nakikita niyo yan? Isa lang yan. I mean, dalawa sila. Na-meet ko sa Japan. And so far, sa lahat ng mga previous trips ko, lagi akong nagsisik help sa mga Indians na nakakasama ko sa tours. Like, literally guys, nagpapatulong ako, nagbibigay sila ng tips sa akin, ganyan. So, okay naman siya. And, yun, so far, wala akong na-feel na takot. Before ako tumungtong dito, natatakot ako. Pero during nung nandito ako, okay naman. Yun nga lang guys, syempre, medyo natatakot ako at natatakot din kayo siguro. Kasi may time na parang medyo mukha silang masungit. Medyo parang rest beach face kung tawagin. Kasi ganun ako kapag kunyari, hindi ako nakangiti. Parang mukha ako masungit. Pero hindi naman ako masungit. Mga ganun level. So, ang sagot ko sa dangerous ba yung India? Depende sa inyo yan. Basta always be aware, always be alert, always be safe. Kung anong oras man kayo gagala, book a tour, mga ganyan. So, number 2, paano ba mag-commute sa India? Dito sa India, pwede kayong mag-bus, pwede kayong mag-prepaid taxi, pwede kayong mag-train, pwede kayong mag-Uber, pwede kayong mag-Ola. Sa lahat ng iyon, ang ginamit ko lang po ay number 1, Uber, number 2 is train. Metro train, nagme-metro train ako sa Delhi, tapos dito naman sa Mumbai saka sa Delhi is nag-Uber ako. O, diba? So, much better kapag ganun ang gagawin. So, yun. Okay, yun ang sagot ko. Madali lang mag-commute dito. And yung Uber nila, mas mura pa sa Grab sa atin sa Pilipinas. Like, medyo malayo na 70 pesos lang. Ganong level. Okay? So, number 3, mabaho ba sa India? Kasi napakadami mga nagtatanong sa akin. Like, mismo habang nandito pa lang ako sa IG stories ko. Kamusta yung amoy nila? Kamusta yung ganyan? Mabango ba? Mabaho ba? Totoo bang mabaho? Ganyan. Totoo. Literally, guys. Puro ganun yung... Hindi naman puro ganun. May mga 5 nagtanong sa akin sa Instagram. Mga friends ko, tas merong random, ganyan. So, ang sagot ko po sa inyo, mas may naamoy pa ako nung galing ako ng Malaysia to India kumpara na nandito ako mismo sa bansa nila. And dito wala ako naamoy. Meron ako naamoy siguro 2 times lang. 2 times lang siguro sa buong trip ko. Pero yung kapag kunyari nandito o kapag kunyari nasa public place ka, wala talaga. Promise. Itataga ko tong channel ko. Tataga tuloy. Ganong level. Wala talaga guys. Kapag meron kayo nakasalubong, siguro yung mga hindi lang gaano naliligo. Pero hindi. Okay talaga. Wala akong problema. Hindi ako nabahuan. Nagbaon pa ako ng guys. To be sure, nagbaon ako ng mga inhaler galing Thailand. Yung inhaler, ilang inhaler ng binaon ko, meron pa akong white flower. Para lang maging sure tayo, pero wala guys. Hindi ako naka-experience ng ganun, okay? So, number 5, safe ba for solo travel itong lugar na to? Ang sasagot ko lang sa inyo, yes po. For me, safe siya. Pero, hindi naman sa to the point na pupunta kayo, kunyari ng mga napuntahan natin na slums area na i-DIY nyo, hindi. Basta meron kayong binook na tour at meron kayong mga kung ano-ano pa mga ginawa na mga way para meron kayong guide, ganyan at hindi nyo i-DIY, okay siya. Okay? Walang problema doon. Walang problema. For me, safe siya. At sa mga babae dyan, kung kayo ay nagbabalak magpunta dito, pwede pong magpunta kayo ng solo, pero mag-book na lang kayo ng Klook tour or mag-book na lang kayo ng kung ano-ano pa man dyan. Kasi meron din ako mga nababalitaan na mga history din dito na about sa mga kunyari, meron mga palang na AR. Ito, trigger warning na AR, ganyan. Pero, I think book a tour para kahit pa paano mas maging safe kayo. And ako mismo, myself, hindi ako nag-DIY. Meron akong DIY pero yung tingin kong parang safe lang siya yung mismo city center. Pero yung kapag kunyari magtutour, hindi ko siya ginawa. And yun lang naman. Okay, so next question, okay lang ba i-DIY ang India? For me, okay sa mismong city center pero yung kapag kunyari pupunta ka ng Taj Mahal, pupunta ka ng Jaipur, pupunta ka ng yung mga pinuntahan nating Dharavi, yung mga pinuntahan nating mga early morning tour, ganyan, hindi siya okay i-DIY. For me, medyo mahirap
lalo na dun sa Agra, kasi parang hiwa-hiwalay siya, tapos may time na malayo talaga yung dadaan, parang dadaan pa ako ng expressway, ganyan, though meron sigurong train option, pero for less hassle experience, nag-book ako ng tour, and for safety purposes din, maganda yung meron kang kasamang lokal, para ma-i-explain niya sa yung lugar, ma-explain niya kung ano yung mga dapat mong gawin, hindi dapat gawin, and para deep dive ka sa kultura nila. Yun naman ang lagi nating goal, di ba? Tapos kapag ka naman sa Mumbai is dito, okay din naman dito. Pero kapag ka kunyari magbubook kayo ng tour, okay din. Okay din. Kasi mas na-enjoy ko dahil madami akong nalaman dito na hindi ko nakikita sa Google, okay? Next is what made me shock. Okay, tatlo lang guys. Number 1, non-stop beeping. Like, pagka nagpunta kayo dito ay talagang pipip ng pipip. Talagang hindi nag-i-stop pagka nandun kayo sa mismong highway. Hindi talaga siya nag-i-stop. Ganong level. Ganon. To the extent na talagang tatakpan mo yung tenga mo. Sabay-sabay silang nagbubusinahan. Ganong level. Pero again, yung businahan nila hindi galit. Parang form of communication lang yun. Mode of communication lang. Nasanay lang sila doon. Pero hindi silang galit. Iba nga bumibusina pa ng parang gets niyo yung point ko? Parang may mga ganun pang busina. Tapos next is holy cow. Kasi di ba meron mga expression parang holy cow, parang mga ganyan yung sinasabi, pero dito talagang holy guys, like talagang holy. Kasi sa Delhi is makikita nyo lang dumadaan yung mismo mga baka cow ba yun? Di ba yun? So dumadaan lang mismo sa daanan, ganyan, okay na okay, and walang pumipigil kasi holy siya dito. Pero sa mismong Mumbai, bawal daw 'yun. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, 'di ba? And yung last lang naman na na-shock ako, yung open door train nila. Panoorin niyo 'to sa vlog natin dun sa Dharavi tour. Yan, nagganyan tayo, nag-open door train tayo. Na kung saan according to CNN, NBC, and The Times, ay nilalagay ko yung mga screenshot dito sa screen. Yun daw yung isa sa most dangerous commute train, and the experience natin siya, hindi naman pala siya ganun ka-dangerous. Siguro kapag ka parang crowded, kapag ka dikit-dikit, siguro oo. Pero nung time ko kasi, hindi siya peak hour. So, nakakatalon pa ako ng mabuti kasi tatalon ka dun guys para makababa ganung level. Panoorin nyo na lang yung mga previous episodes ko, okay? So, yun lang naman. And next, magpunta na tayo sa realizations. Mayroon akong listahan para hindi ako makakalimot. 5 lang yung realization ko nung nagpunta ako dito. Number 1 is this country is super underrated. Bigyan nyo ng chance guys. Like, napakaganda din pala niya. Parang may mga time na parang maihahambing ko yung lugar o mga eskinita sa Vietnam. Ganong level. Kung nakapunta na kayo ng Vietnam, may mga ganong part dito sa Mumbai. Doon naman sa Delhi, ibang-iba kasi siya eh. Magkaiba. At nagustuhan ko yung part na dito medyo humid, medyo pagpapawisan ka dito sa Mumbai kasi may tabi ditong shore. Doon naman sa Delhi, medyo dry. Mas gusto ko yung medyo dry. Ganong level. Then, mabuti na lang talaga, isa to sa mga dream destinations ko after Taiwan and after Japan dahil na-experience ko na siya, na-take off na siya sa bucket list ko. So, babalikan ko ba siya? Yes, babalikan ko. Pero sa ibang mga side na lang siguro. Siguro sa south or sa north. Kasi yung pinuntahan natin, north siya, but gusto ko yung medyo malamig-lamig na lugar, tipong bundukan na nag-i-snow, pero hindi pa ngayon at medyo madami pa tayong naka-line up sa listahan, okay? Number 2, iba-iba ang ganda. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, iba ang New Delhi, iba ang Jaipur, iba ang Agra, at iba ang Mumbai, since yun pa lang naman napuntahan natin. So far, kung sa ganda na parang Bible, parang kung titignan yung mga nangyari sa Bible, feeling ko Jaipur and Agra. Yun ang talagang maganda for me as of now. Yung Mumbai, okay siya. City life, okay. Mas maganda pa nga airport dito sa Mumbai guys kaysa sa New Delhi, pero sinabi New Delhi daw yung pinaka number 1, diba? Pero for me parang Mumbai talaga yung number 1. Nagandahan ko dito, like literally. Tapos next naman is yung sad PR exposure. Yun yung na-realize ko. Masyadong sa social media, masyadong sa mga vlogs, masyadong sa mga news, masyadong negative ang mga lumalabas. Hindi guys, merong mga hindi ganun. Ang pagkakasi kayo, kunyari kayo, kung hindi nyo pa napanood yung vlog series ko, o kung hindi pa kayo nakapanood ng vlog series ng ibang tao, o baka nga nakapanood din kayo ng mga bad videos. Pagka kunyari naisip nyo yung trend, iisipin nyo super dangerous. Pero hindi, meron silang metro train. Nasakyan nga natin, di ba? Yung kasama natin si JD. Tapos kunyari, puro magnanakaw. Hindi guys, hindi talaga. Tapos kunyari, may mga scammer. Yes, may scammer. Totoo yun. Pero, depende sa inyo yun. Basta sabihin nyo, no, ganyan. Tapos kung ayaw nyo maano ng tuk-tuk, pwede kayo mag-Uber para hindi na kayo maghahagal. Mura lang naman guys. Like literally talaga. So yun, nasasad lang ako sa bad PR exposure nito. Gets nyo yun? Napakadaming magagandang bagay na dapat pang ipagmalaki, which is yun nga yung pinakita ko sa inyo. At yun yung in-expose ko, diba? Nagpakita ako ng hindi ganoon ka highly urbanized. At nagpakita din ako ng maganda. Yun ang maganda. Gawin nating balanse. Dapat balanse. Manood kayo ng maganda about this country. Manood din kayo ng hindi maganda siguro para mabalanse.
Hindi yung puro hindi maganda panonoorin nyo. Next is about dun sa mga kinakain nila. About sa mga kinakamay-kamay. Totoo yun. And may mga time na makikita mo talaga na may mga langaw-langaw. Oo. Pero meron ding mga masasarap. I mean, masasarap. Tapos meron ding mga, tawag dun, mga hygienic. Mga ganong level. Depende na lang sa inyo yan. Yung mga binukong tour, lahat yan sa malilinis. Okay? So, nasa sa inyo na lang yan kung kakain kayo sa kanto-kanto lang talaga o sa mga kanto-kanto na malinis o sa mga restaurant talaga o sa mga talagang well-known na mga kainan. Okay? Next is all about Indians' sadness. Okay, so si JD, saka si Alam, saka si Yash, sila lang yung mga nakausap ko. At dalawa sa kanila yung nagsabi, which is si Alam, saka si JD, na super nalulungkot daw sila dahil nga sa bad PR exposure na binibigay sa bansa nila, which is totoo. Pati tayo, pati kayo, alam kong alam nyo sa sarili nyo na pagka nakakapanood kayo, medyo mga hindi talaga maganda yung mga napapanood nyo. Wait lang, kakagat lang ako. Pero, ano siya guys, trust me, bigyan nyo ng pagkakataon. Wag na lang kayo pumunta sa mismong Old Delhi. Old Delhi magulo. Pero kung gusto nyo makita yung kultura nila, yung paano talaga sila namumuhay, pwede kayo doon sa Old Delhi. Kung gusto nyo sa maganda lang, wag kayo magpunta sa pinuntahan kong Dharavi. Mga ganong level. Pero ako kasi gusto ko talaga deep dive. Ganong level. So, nung sinabi sa akin ni JD, si JD nagsabi sa akin ang tawag niya mga journals Journalist, mga ganon. Oo nga, naramdaman ko yung parang lungkot niya na totoo. Yun nga. Yun ang perception ng bawat Pilipino, bawat travelers. Tignan nyo nga sa mga comment section ko. Mga DM ko. Comment section magaganda kasi napapanood nyo na kung ano yung nangyari, diba? Pero yung sa mga private message sa akin, mabaho ba dyan? Ganyan. Don't generalize, guys. And kapag kunyari na scam kayo, o meron sa inyong may ginawang mali, yung isang tuk-tuk driver, or yung isang taxi, or yung isang vendor, hindi porkit ginawa niya yon, ganun na yung nagre-represent sa buong bansa. Okay? Merong mababait at may mababait na talagang tutulong sa inyo, na magbibigay sa inyo ng honest rate, honest price, ganyan. Okay? So, yun. Nung sinabi niya yun, oo nga, grabe, na-realize ko, totoo nga. Well, never pa ako nakakita ng very full positive. Mga ganyan level. Okay? So, next is bigyan ng chance. Naulit ko na to ilang beses sa inyo dito sa video na to. Pero for me, bigyan nyo talaga ng chance. Sasabihin ko sa inyo, magbibigay ako after ng mismong whole series na to at yung susunod na series kasi pag sasamahin ko siya. So, sasabihin ko sa inyo kung magkano magagastos nyo, kung magkano lahat, kung paano kayo makakatipid, ganyan. Bibigyan ko kayo ng option, okay? Basta ngayon, ang gawin nyo, manood lang muna kayo ng mga vlogs, positive vlogs about this country. Tapos bibigyan ko kayo ng budget, itinerary, and other expenses pa na pwedeng makatulong sa inyo, okay? So, yun lang. Yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo sa part na to. Medyo mahaba na to. At kakain na ako dahil pupunta na tayo sa boarding gate natin in a while, okay? Ayan na. We're going there. Kaya may Burger King pala dito. Ito CR. Mag-CR na muna tayo. Tingnan nyo, oh. Grabe yung ganda ng Mumbai Airport. Very simple lang siya, pero ang ganda. Ayan, malapit na tayo dun sa mismong ending ng ating trip. So, wait lang. Abang-abang lang kayo. May sasabihin ako sa inyo sa dulo. Grabe, buti pala nagpunta ako for the haba pala to. Ang haba, oh. Tingnan nyo, oh. Ang haba, oh. Lalakad pa ako dun. Buti hindi ko pinagpaliban ng matagal-tagal. Tapos may KFC pa pala dong stand alone. Hindi yan ako food court. Parang ano lang din pala. Parang stall lang din pala yung mismong KFC. Kinokorek ko lang yung sarili ko. Okay? Okay. Ngayon, hintayin na natin yung ating flight. Okay, so ayan. Nakikita nyo ba ang letter A at letter B? To Male at to Kathmandu. Okay guys, somehow I think na-reveal ko na at alam nyo na by this time kasi lagi nga ako updated sa aking Instagram account. So ayan, i-follow nyo ako dito. I-follow nyo ako dahil real-time yung travel updates ko dyan. At if ever kung meron kayong gustong tanong sa akin, pwede nyo ako i-DM dyan at sasagot ako sa inyo one by one. Okay? Maraming salamat. And nakita nyo naman na, pinakita ko na sa inyo dalawang location kung saan tayo pupunta at kung saan yung flight natin. Again, thank you so much for watching my India vlogs. At kapag kayo nakarating kayo sa part na to, please comment. Enjoy sa Nepal, Ivan. Okay? Again, maraming salamat. So, abangan nyo na ang sunod nating series, ang travel series natin featuring Kathmandu, Nepal.